Okay, let's dive into this. Ngayong araw, hihimayin natin sa explainer na ito ang isa sa pinakamasaya at literal na nakakaiyak sa tuwang balita na pumutok noong May 21, 2026. Pinag-uusapan natin syempre, walang iba kundi si Alex Gonzaga at ang asawa niyang si Lipa City Vice Mayor Mikey Morada. Kung nasubaybayan niyo ang kwento ng mag-asawang ito nitong mga nakaraang taon, alam niyo kung bakit napaka-espesyal at bakit ganito na lang ang pagdidiwang ng buong internet para sa kanila. Yes, you heard that right. Opisyal na ngang papasok si Alex sa kanyang inaabangang mommy era. Ito talaga yung breaking news na nagpa-excite sa napakarami. After all the waiting and the hurdles, finally magkakababy na rin sila. Napakasayang balita, di ba? Pero para ma-appreciate natin fully kung bakit ganito na lang katindi yung emosyon na nakakabit dito, kailangan nating balikan yung mahaba at literal na madugong naging journey nila. So, paano ba nila in-announce sa mundo? Last May 21, 2026, hindi lang basta nag-post ng simpleng text o picture si Alex. Nag-drop siya ng isang napakagandang video montage showcasing her baby bump. Pero here's the thing that really hit people right in the feels. Isinama rin niya sa video yung mga napaka-vulnerable and emotional clips ng mga nakaraan nilang pregnancy losses. Hindi lang siya basta, "Hey, I'm pregnant" na post. It was a raw, unfiltered look at their painful past, which makes the celebration so much sweeter para sa mga fans. Let's take a quick trip down memory lane. Halos isang dekada na rin pala ang relasyon nitong dalawa. November 2016 sila unang nagkakilala, and get this, the ultimate matchmaker, walang iba kundi ang kapamilya A-lister na si Papa P. Piolo Pascual. Fast forward na engaged sila noong December 2019 at nagpakasal noong November 2020. A perfect love story, right? Well, kagaya ng totoong buhay, the next chapter after saying I do wasn't exactly a walk in the park. Ngayon, ang talagang interesting sa quote na ito mula mismo kay Alex ay yung matinding lalim ng hugot at kapit nila sa itaas bilang mag-asawa. Sabi niya, after almost 6 years of marriage and 3 heartbreaking losses, never silang nawalan ng faith. Imagine the physical and emotional toll nun. 3 beses silang nadurog. Pero sa halip na sumuko at questioning ang lahat, pinili nilang patuloy na isuko ang lahat sa Panginoon. Let's look at the timeline of those losses kasi napakabigat talaga. First miscarriage happened in 2021, 1 taon pa lang silang kasal noon. Then, nasundan pa ito noong 2023 at yung pangatlo nalaman na lang ng publiko noong January 26, 2025 nung ibinunyag mismo ni Mikey sa vlog ng ate ni Alex na si Tony Gonzaga. Kapag nakikita mo yung sunod-sunod na taon na yan na nakalatag, grabe, you really start to grasp the sheer weight of their silent fertility struggles behind the camera. Dahil nga sa sunod-sunod na heartbreak, natural lang na maghanap sila ng ibang options para makabuo ng pamilya. Diyan na sana papasok ang IVF o in vitro fertilization. Sa madaling salita, para sa mga hindi pamilyar, isa itong seryosong medical procedure para tulungan ng isang tao na mabuntis sa tulong ng siyensya. Ito na yung path na tatahakin sana ni Alex at Mikey. Nakaset up na at physically and mentally conditioned na sila to go through this intensive medical intervention. Handa na nilang gawin ang lahat, the whole shebang. At ito ang perpektong nagpapakita kung bakit tinatawag nilang isa itong tunay na himala. Tingnan niyo tong sinabi ni Alex. Habang naghahanda para sa IVF, biniyayaan kami ng Panginoong Hesus ng isang natural na pagbubuntis. No way, di ba? Sa mismong oras na ready na silang dumaan sa napakagastos at nakakapagod na proseso ng IVF, boom! Nabuntis siya naturally. Dumating yung grasya exactly when they were about to rely entirely on medical science. Ramdam na ramdam mo yung overflowing gratitude niya rito. Sabi niya, sa awa ng Diyos nasagot ang aming mga panalangin at sa wakas ay magiging mommy at daddy na kami. You know, reading those words, magiging mommy at daddy na kami, hindi mo maiwasang hindi mapangiti at makaramdam ng saya para sa kanila. Ito yung ultimate payback para sa lahat ng mga dasal at luha at ipinaabot niya ang taus-pusong pasasalamat sa lahat ng sumuporta at nanalangin kasama nila. Ngayon, I know exactly what you're thinking. Kasi pareho tayo ng iniisip. Kapag nakita tayo ng ganitong balita at baby bump reveal, natural instinct agad gating mga viewers ang magtanong, ilang buwan na ba siyang buntis? Kailan kaya ang due date? Gaano na lang ba ang kailangan nating hintayin bago natin masilayan ang baby Gonzaga Morada?
Well, to answer that, as of now, undisclosed pa rin ang eksaktong bilang ng buwan ng pagbubuntis niya. Pinili muna ni Alex at Mikey na i-keep as private as possible ang partikular na detalye na ito. And honestly, makes total sense, di ba? Given everything they've been through, all the trauma and the silent battles, super understandable na gusto muna nilang protektahan ang ilang aspeto ng journey na ito. Kaya ang pinakamahalagang punto rito ay, the journey isn't over yet. Hinihingi pa rin niya ang tuloy-tuloy na suporta natin. Sabi niya, mangyaring patuloy na manalangin kasama namin para sa isang ligtas at malusog na pagbubuntis hanggang sa dumating ang aming sanggol. It's a gentle, sobering reminder sa atin na, yes, we are celebrating a massive victory, pero kailangan pa rin ng ibayong pag-iingat at dasal hanggang sa tuluyang maipanganak ang bata. Bago natin tapusin ang explainer na ito, I want to leave you with a provocative thought. Paano kaya magbibigay inspirasyon itong pagiging openly vulnerable ni Alex tungkol sa halos isang dekadang pinagdaanan nilang loss and faith para sa libo-libong tao na patuloy na humaharap sa kanilang sariling tahimik na laban sa fertility? When big celebrities bare their deepest scars and heartbreaks to the public, hindi na lang yan basta showbiz news. Nagiging lifeline yan para sa mga mag-asawang tahimik na lumuluha at umaasa. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa nakaka-inspire na kwento.